Isang makapangyarihang unggoy ang nakulong sa Five Elements Mountain ng 500 years, at napalaya siya ng 2 bata mula dito para sagipin ang kanilang village. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Monkey King Hero is Back. Nagsimula ang pelikula sa isang bata na si Lewer, na nanggugulo sa syudad, pero pinagsabihan siya ng ama na ayusin niya ang kanyang disiplina para na rin sa kabutihan niya. Nagrason ang bata na gusto sana niyang matuto ng kung fu para matalo ang mga dambuhalang trolls, pero nagalit ulit ang ama at nagsermon ito ng nagsermon na hindi naman pinakikinggan ng bata. Ilang sandali, nag-alerto ang mga kawal na sundalo dahil sinusugod daw sila ng mga mountain trolls at lahat ng mga ito ay inatake ang mga residente. Samantala, nawawala si Lewer kaya hinahanap ng matanda, iyon pala ay tumutulong yung bida sa pag-atake ng mga halimaw sa syudad. May niligtas silang batang babae mula sa kalaban, pagkatapos ay sinimulan na nilang tumakas papalayo. Pagkatapos ng kaguluhan, nagkahiwalay ang mag-ama at naiwan kay Lewer yung batang babae. Napadpad sila sa lugar na maraming groundhogs, kasama na rin ang isang malaking puno na nagbubunga ng maraming prutas kaya kumuha yung bida ng marami nito. Sumunod ay pumasok sila sa isang kuweba at sa loob nito ay may lumiliwanag na estatwang kristal, sabay sinubukan din niyang hawakan ang malaking kamay. Di niya alam ay nagresulta yun ng pag-crack nung kristal, hanggang sa kumalat ito sa buong paligid ng kuweba at muntikan pa siyang matamaan ng kadena. Nawasak din yung matarik na poste sa may sentro hanggang sa naging maraming piraso ito na mga bato. Dahil sa ingay, maraming mountain trolls ang pumasok dito kaya agad na naglambitin si Lewer sa kadena. Aatakihin na sana siya nung isa pero nailigtas yung bata at nagulat yung kalaban. Isang misteryosong unggoy ang bumangon mula sa lupa at nagtaka ito kung bakit nandito sa lugar yung 2 bata. Inatake din siya ng mga troll pero nasipa niya yung isa sa mukha. Pagkatapos ay umikot siya sa may ere para mahila nito yung puzzle sa mga kamay niya. Sabay ginamit niya itong panlaban sa mga kaaway sa paligid. Naligtas si Lewer sa mga halimaw kaya nagdesisyon siyang sundan na lang yung unggoy. Samantala, nagtataka yung tagapagligtas na si Wukong, kung bakit lumiliwanag yung kadena at nagpapahirap din sa kanya. Sinubukan niya tong pukpukin ng bato, pero wala namang nangyari. Sumunod ay napansin niya yung estatwa sa likuran nito at naalala ang ginawang parusa sa kanya kaya napasigaw ito sa galit. Nagpakita rin sa kanya si Lewer pagkatapos ay tinanong niya kung yung unggoy ay yung tinatawag na Great Sage Monkey King. Tumangging aminin yun ni Wukong pero naniwala ang bata na siya nga yung sinasabi sa dating alamat. Sinubukang magtago nung bida sa likod ng puno pero nakita kaagad siya nung bata na ngayon ay nakangiti sa kanya. Habang naglalakad naman, ay biglang lumundag ito sa kalapit na matarik na talampas, sabay nagpaalam na rin sa sumusunod na bata sa ibaba. Natawa siya dahil siguradong hindi na makakaakyat iyon pero may tumawag ulit sa pangalan niya at nagulat na katabi na niya kaagad yung bata. Tinanong din ni Lewer kung nasaan din daw yung mighty stick niya, na may bigat na 10,000 pounds. Nagalit lang pagkatapos yung unggoy, at sinabing manahimik na lang daw yung bata. Ayaw pa ring tumigil ni Lewer na halos ikabaliw nitong unggoy, kaya walang nagawa ito kundi ang magpatuloy na lang sa daan. Sorpresa namang may humarang sa kanilang halimaw na bato at sinabi na isa siyang bantay para hindi tumakas itong si Wukong sa kulungan. Tumawa rin yung kalaban dahil nakita yung kadena na nasa braso nito, kaya iniisip nito na wala pa ring kapangyarihan si Wukong. Sumugod yung kalaban at madali lang niyang nailagan, sumunod ay binigyan niya ito ng isang matinding sipa na nagpahagis sa bato. Sorpresang lumalapit sa kalaban yung maliliit na mga bato para bumuo iyon ng mas malaking kamay, na siyang pinangbuhat sa malaking boulder para ihagis sa kanya. Habang nasa ere, natamaan siya ng suntok ng kalaban kaya humagas siya palayo. Inatake ulit siya ng kaaway para itulak sa bangin, kaya nahihirapan si Wukong sa pagtulak sa dambuhala. Napansin naman ni Lewer ang talisman sa likuran ng kaaway, kaya lumundag siya papunta doon at sinusubukang tanggalin yung papel. Pero naihulog ng bida yung kalaban sa bangin at di inaasahang pati siya ay nahihila rin dahil sa kanyang kadena. Nakita rin niya yung bata sa likod ng bato na nakuha yung talisman, at ilang sandali, sumabog yun na ikinatalo nung dambuhala. Kinagabihan, nagising yung bata sa harap ng nilulutong pagkain, pagkatapos ay nagpasalamat ito kay Wukong sa pagligtas ulit sa kanya. Sumunod ay may napansin siyang templo sa di kalayuan kaya nagdesisyon yung bata na puntahan yun at pasukin. Sa loob, may mga estatwa dito at sa dulo nun ay may matabang estatwa din. Gusto niyang mag-alay ng kandila dito kaya hinipan niya ang makapal na alikabok sa may lamesa.
Nagresulta naman ito ng pagbahing nung estatwa na tao pagkatapos ay nagmadali itong tumakbo sa labas. Sinubukan naman itong kunin yung pagkain nilang huli pero nagulat siya nung may nagpakitang bata sa may isda. Pagkatapos masorpresa, hindi napigilan ito na mag-transform na maging baboy sa harap ng lahat, sabay ng pagsugod niya sa kanilang pagkain. Tumigil na daw ito kundi lagot siya kay Great Monkey King pero natawa lang dito yung kawatan at sinabing peke lang daw yung unggoy na pinagmamalaki niya. Hinamon rin niya yun ng away at nagpakita ng martial arts formation, at nung sumugod ito, hinawakan lang ang ilong niya sabay ng paghagis rin sa kanya sa ere. Pagkatapos ng laban, nagpakilala yung baboy bilang si Pagoda King, at nagsabing magagawa niya daw na maging isang panther para talunin si Wukong. Nag-transform nga ito, pero naging isang itim na pusa, sumunod ay tumakbo ito sa ibang direksyon na sinundan naman nung bata. Pero tama nga yung pinuntahan nila dahil nakita rin nila ulit yung bida sa di kalayuan. Habang naglalakad, nag-transform ulit yung baboy bilang si Liwer, na ikinatuwa naman nung bata habang iniinspeksyon siya ng mabuti. Pero nung kiniliti niya yung tiyan nito, biglang bumalik siya sa pagiging baboy at naitulak sa malayo yung bata. Sorpresa namang may nagpakitang dragon at aatakihin sana si Liwer, pero nailigtas siya sa tamang oras ni Wukong at kinalaban yung dambuhala. Binalaan niya yung iba na wag lumapit, sabay sinigawan siya ng sobrang lakas nitong dragon. Pagkatapos tignan ng mabuti nito yung dalawang bata, nakakapagtaka na umalis na lang ito papalayo sabay namangha ng sobra doon si Liwer. Pinagalitan naman siya ni Wukong dahil bakit nito dinistorbo yung mabangis na white dragon. Sabay nagpakita muli na lumilipad yung dambuhala sa itaas nila na dumiretsyong pumunta sa malayong himpapawid. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating sila sa isang bahay tuluyan kung saan sinabi ni Liwer na nais nilang magpahinga muna dito ng isang gabi. Tinanong ng binibini kung saan ba sila pupunta matapos, at sumagot yung bida sa may syudad daw ng Chang'an. Sumunod ay natakot yung mga tagapamahala sa itsura ng Pagoda King at inakala nila itong isang halimaw. Pero ipinaliwanag sa kanila na mabait naman siya, di katulad ng mga dambuhalang mountain trolls. Sa gitna ng gabi, tumakas muna sa kwarto itong baboy pagkatapos ay nahulog sa hagdan. Nagugutom kasi ito kaya pumunta ng kusina para maghanap sana ng makakain. Ang nangyari, aksidenteng napabagsak niya yung lalaki kanina sabay pumasok din yung babae na hinahanap ngayon yung kasama. Paglingon nito, eksaktong nag-transform yung baboy katulad nung lalaki kaya inakalang normal lang ang lahat ng nangyayari. Sumunod ay kinausap siya ng babae tungkol sa plano nilang iligpit yung unggoy. Nagulat naman yung bida dahil nagbago bigla yung kamay nung binibini. Hindi niya tuloy napigilan na magbalik ulit sa dating anyo, kaya nasorpresa yung kalaban sa harap niya. Dahil dito, tinawag ang mga mountain trolls at pinalibutan ng mga ito si Wukong. Nakita ito ng bata kaya siya ang unang hinabol ng mga kalaban, na agad sa pagpigil naman ng bida na inatake ang mga ito. Samantala, sinusubukan kunin ng babae yung maliit na bata at narinig ni Wukong ang sigaw ni Liwer. Isa-isa na ngayon niyang nilabanan ang mga mountain trolls para makapunta sa silid, pero hindi niya magawa yun kaya inihagis niya yung Pagoda King sa may kwarto. Matagumpay namang nakalabas ng bahay yung mga bata kasama nung baboy, habang ang naiipit na si Wukong, ay ginamit ang kanyang pambihirang lakas para makalaya mula sa mga nakapatong na mga kaaway. Nasaksihan niyo ng misteryosong lalaki na nakatingin lang sa ere, kasabay ng paggamit nito ng mahika na nagpalakas ng hangin sa ibaba. Naalerto dito si Wukong kaya sinubukan niyang ihanda yung layag para sa kanilang pagtakas, habang nagbago ang kaninang kalaban na nagpakita sa likuran. Kumuha ng stick na kawayan yung bida para gamiting pang-atake sa mga ito, at gamit ang kanyang martial arts skill, isa-isa niyang napapabagsak ang mga nakapalibot na mga kaaway. Sa huli, nakalundag na pabalik itong si Wukong at lumiliwanag ang kanyang kadena kaya nag-alala sa kanya yung bata. Makakaalis na sana sila gamit ang bangka pero nagpakita sa kanila yung boss na kalaban at kinuha yung maliit na bata. Dahil dito, gustong protektahan ng bida sila kaya kinuha niya yung stick at sinubukang atikihin yung magician sa harap niya. Pero sadyang napakalakas ng kaaway at madali lang siyang naihagis sa ere. Pagkagising nila sa pampang, nagmakaawa si Liwer na iligtas niya sana yung maliit na bata, pero nagalit lang sa kanya yung unggoy at sinabing hindi niya daw responsibilidad yun. Nagalit din sa kanya si Liwer kaya siya na lang daw ang magliligtas sa kanya sabay tumakbo ito palayo. Habang nagpapahinga sa may tubig, nakita niya yung manika na pagmamay-ari nung bata, sabay na alala ang mga sinabi sa kanya bilang tagapagtanggol ng lahat.
Naalala niya rin ang nakaraan niyang pakikipaglaban sa Heavenly Kingdom, at sa sobrang lakas niya ay matagumpay niyang natalo ang lahat ng nakapalibot sa kanya. Nagkaroon tuloy siya ng bagong motibasyon, sabay sinabi sa baboy na merong ililigtas pa daw silang mga bata. Samantala nagpanggap na bilang isang puno si Liwer para makapasok sa lungga ng mga kalaban. Napansin siya ng isa na tumatakbo sa itaas kaya hinabol siya nito, pero nakapagtago yung bata sa itaas ng kuweba. Nung bumagsak siya, namukhaan naman siya ng dating babae sa bahay panuluyan, pero buti na lang ay niligtas siya ng ama gamit ang stick. Natuwang makita muli siya ni Liwer, pero nung hinihila na siya, nahulog yung dalawa papunta sa ritual room. Dahil sa nangyari nagulo nila yung seremonya at sinira yung mga kinatatayuan ng mga trolls, sabay tinulak din yung cauldron na ginagamit ng boss na kalaban. Kasama ng kawali, matagumpay silang gumulong palabas ng kuweba at napadpad sila sa gilid ng bundok. Sorpresa namang nagpakita yung White Dragon sa kanila, pagkatapos ay lumilipad ito direkta papunta sa boss na kalaban. Mula sa makapal na usok, nagpakita rin yung bida na si Wukong, kaya sobrang natuwa si Liwer at pinagmalaki yun sa kanyang ama. Kasama niya rin yung Pagoda King na ngayon ay lalong lumaki, sinubukan niyang sugurin yung boss na kalaban pero humagas lang siya sa ere at bumalik bilang ordinaryong baboy. Umatake rin si Wukong pero pati siya ay naihagis din, babalikan na sana nito yung bata pero naligtas siya ng bida gamit ang bato. Gumanti yung kaaway at gumawa ito ng bola na apoy, na siyang tinira ng direkta kay Wukong. Pagod na lumalapit na ngayon yung magician, pero determinado pa rin yung unggoy at ginamit ang natitirang lakas para suntukin ito. Gumanti ng maraming bowl ang apoy yung kalaban kaya tumatakbong iniilagan iyon ng bida. Umakyat din siya sa may bubong, sabay direktang sinugod yung magician. Nagpatuloy ang kanilang away sa gilid ng nasisira na mga kahoy, at sa huli pinigilan ni Wukong na tumakas siya kaya tuluyan itong nahulog sa bangin. Buti na lang ay nakakapit yung unggoy sa may tulay, kaya natuwang makita siya ni Liwer na nasa mabuting kalagayan. Pero hindi pa natatapos ang lahat ng may magpakitang dambuhalang halimaw na umakyat para atikihin silang lahat. Nakatakas yung mag-ama sa oras pero hinabol pa rin sila noon. Inatake ulit ito ni Wukong mula sa itaas, at gumanti yung kalaban ng isang matinding liwanag na siyang tumama sa bida sa ere. Ilang sandali, nagbalik ang dating lakas ng bida sa pagliwanag ng kanyang braso, kumukover din sa kanya unti-unti yung dati nitong baluti, at nagliliyab na kapa. Naging kumpleto na muli ang dati niyang malakas na kapangyarihan para protektahan ang lahat, at mula sa kanyang tenga, kinuha niya rin ang pinagkakatiwalaan niyang mahiwagang sandata. At nang mahila na niya yung kanyang magical staff, lumipad siya diretso sa kalaban at matagumpay niyang natalo ito ng isang tira lang. Sa huli, binuhos niya ang buong lakas sa sandata na gumawa ng malakas na liwanag na umabot hanggang langit.